Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz sa ating audio streaming website bbspbs.com at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. titiyaking makakamit ang kakailanganing energy requirement sa susunod na 2 taon. Si Alvin Baldazar sa balita. Lahat ng kaparaanan ay ginagawa ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang masigurong makakamit ang kakailanganing energy requirement sa susunod na 2 taon. Itong sinabi ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez sa harap ng anyay malaking demand sa enerhiya na kakaharapin ng bansa. Ayon kay Romualdez, ilan sa mga hakbang na ikinokonsidera ng Pangulo bukod sa joint ventures ay ang paggamit ng makabagong teknolohiya. Ito'y sa pamamagitan ng paggamit ng modular nuclear power plant na maaari niyang maging kasagutan sa nahaharap na malaking energy demand sa mga susunod na panahon. Kaya ang isa sa bahagi ng mga aktibidad ani Romualdez ng Washington official visit ng Pangulo, daluhan ng mga business meeting sa hanay ng sektor na may kinalaman sa clean energy. Pakinggan natin si Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez. So he is exploring all possibilities of doing joint ventures and probably getting new technologies like the modular nuclear power plant. Mula sa Washington, D.C. para sa official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baldazar, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Hindi pa titinag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagprotekta sa soberanya ng Pilipinas at sa teritoryo nito, ganun din sa karapatan ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez, patuloy si Pangulong Marcos sa pagsusulong ng multilateral approach para maresolba ang tensyon sa WPS. The President is working hard to be able to secure our country, protect our territorial integrity and sovereignty, and also, of course, the fishermen who have suffered long enough. Binigyan din ni Romualdez na panahon na para sa Pilipinas na manindigan sa pamamagitan ng dialogo nang hindi magpapalala ng tensyon. Aniya, makakatulong ang Trilateral Summit sa pagitan ng Pilipinas, Japan at Amerika para madetermina ang hinaharap at direksyon ng Indo-Pacific region. So we have to have these bilateral agreements and relationships to be able to move forward for the ordinary Filipino. And of course, as I said, economic prosperity, economic activity, economic trade, investments coming from not only the United States but also from Japan and other countries to be able to bring about a better life for every Filipino. Si Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Magbibigay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng libreng sakay sa publiko na maaapektuhan ng 2 araw na transport strike sa April 15 hanggang April 16. Inihayag ito ng LTFRB matapos mag-anunsyo ang grupong Piston at Manibela na magsasagawa sila ng malawakang tigil pasada sa susunod na linggo. Sa gitna ito ng nalalapit na deadline para sa consolidation ng jeepney drivers at operators. Nanindigan naman ang LTFRB na kahit magtigil pasada ang mga tsoper at operators, wala nang extension ang deadline para sa consolidation, ayon na rin kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Senadora Amy Marcos giniit na dapat magkaroon ng aktual na pag-aaral na magpapatunay na solusyon sa trapiko ang adjustment ng work schedule sa Metro Manila. Narito si Nympha Asuncion. Giniit ni Senadora Amy Marcos na dapat magkaroon ng aktwal na pag-aaral na magpapatunay na solusyon sa trapiko ang adjustment ng work schedule sa Metro Manila. Ang pahayag na ito ng Senadora ay kaugnay ng ibinabas na resolusyon ng Metro Manila Council na nag-aatas sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila na agahan ang work schedule ng kanilang mga manggagawa bilang bagong solusyon sa matinding traffic kapag rush hour. Ayon kay Senadora Amy, maaaring ang isa itong solusyon sa kasalukuyang krisis sa trapiko pero dapat ay mayroong pag-aaral na batayan ng naturang kautusan. Paliwanag ng mambabatas, mayroon din kasing epekto sa publiko na pinagsisilbihan ng mga lokal na pamahalaan ang pag-a-adjust sa oras ng kanilang pasok. Sa ilalim ng kautusan ng MMC, gagawing mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang pasok ng mga empleyado sa lahat ng LGU sa Metro Manila. Yan ay isang oras na mas maaga dun sa kasalukuyang schedule na 8 a.m. to 5 p.m. na pasok. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inaresto ng Metropolitan Manila Development o MMDA ang isang passenger van na may pasong rehistro ng sasakyan. Nagpakilala ang isang Jazz Abalos na kamag-anak daw ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos para makipagnegosasyon. Agad namang ipinarating ni MMDA Assistant General Manager for Operations, Assistant Secretary David Angelo Vargas kay Secretary Abalos na may gumamit ng pangalan niya para matakasan ang operation violation. Hinuli rin ng otoridad ang driver ng kolorum ng van na nagpakita pa ng pekeng driver's license. Naharap si Jazz Abalos para sa pamameke ng public documents conspiracy, estafa, resistance and disobedience at light threat. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, Department of the Interior and Local Government o DILG, Secretary Benhur Abalos nanindigang hindi niya kukonsintihin ang sinumang lalabag sa batas, maging kamag-anak man niya o kaibigan. Detalye ng balita mula kay J. Mark Dagala. Nanindigan si Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. na hindi niya kukonsintihin na sino man lumalabag sa batas maging kamag-anak man niya o kaibigan ng mga ito. Ginawa ng kalimang pahayag kasunod na rin ang pagkakaresto ng isang Jazz Abalos na nagpakilalang pamangkin di umano ng DILG Chief sa isang entrapment operation sa Araneta Avenue sa Cubao, Quezon City kahapon. Nabatid na naniningil ang van na pagmamayari umano ng nagpakilalang pamangkin ni Abalos ang 200 piso pamasahe para makapaghatid mula Quezon City patungong Laguna. Sinabi pa ni Abalos na
nakarating sa kanya ang ulat na may gumagamit ng kanyang pangalan sa illegal na aktibidad. Kaya tinatasan nito si MMDA Assistant General Manager for Operations, Assistant Secretary David Angelo Vargas para magsagawa ng operasyon. Maliban sa nagpakilalang Jazz Amalos, arestado rin ang driver ng kolorum na van na nakilalang si Antonio Mirasol na nagpresenta pa ng peking lisensya. Gate ni Amalos, wala siyang pakialam kahit sino pa magpakilala, kamag-anak, kaibigan o may koneksyon sa kanya. Basta't kapag nagkasala o lumabag sa batas ay dapat itong parusahan. J. Martagala, Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinaghahanap na ng otoridad si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Hindi matagpuan ng Philippine National Police o PNP si Kibuloy sa mga ari-arian nito sa Davao City at Samal Island. Ayon sa PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, sinamahan ng PNP at National Bureau of Investigation o NBI ang Senate's Office of the Sergeant at Arms para ihain kay Kibuloy ang arrest order nito. Sabi ni Fajardo, 3 lugar ang kanilang pinasyalan ngunit hindi pa rin nila nakita si Kibuloy. Tiniyak naman ng pambansang pulisya na patuloy sila sa paghahanap para arestuhin si Kibuloy. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagkansela sa license to own and possess firearms ni Pastor Kibuloy, pinag-aaralan ng PNP. Ang ulat mula kay Leo Sarne. Pinag-aaralan ng Philippine National Police o PNP Firearms and Explosives Office ang posibleng pagkansela sa License to Own and Possess Firearms o LTOPF ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang inihayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo sa pulong balitaan sa Camp Crame kahapon. Ayon kay Fajardo, base sa records ng FEO, 19 na baril ang nakarehistro kay Kibuloy kung saan isa ang napaso ang lisensya noong Marso ng taong kasalukuyan. Pinag-aaralan na niya ng FEO kung maaaring gawing basihan ng pagkansela ng LTOPF ang hindi pagre-renew ng lisensya ng baril. Paliwanag ni Fajardo, nakasaad sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law of 2012 ang mga dahilan na pwedeng gawing basihan ng pagkansela ng LTOPF kung saan kabilang ang pagkakakonvict sa crimes of moral turpitude. Dahil sa hindi pa niya convicted si Pastor Kibuloy sa kinakarap niyang kasong sexual abuse, hindi niya ito pwedeng gawing basihan ng pagkansela ng LTOPF. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Ngayon tag-init, nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko sa pagkain ng halo-halo. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, mahalagang malaman ang proseso ng paggawa ng naturang panghimagas. Ginawa ni Herbosa ang pahayag matapos maospital ang 10 katao sa Kidapawan dahil sa pananakit ng tiyan at pagsusuka na hinihinalang dahil sa kinaing halo-halo. Paliwanag ni Herbosa, dahil sa tindi ng init ng panahon, maaaring makontamina ang mga sangkap kung hindi ito naluto ng mabuti. Gayon din ang yelong ginamit na galing sa factory kung hindi nalinis ng maayos, pati rin ang gatas na madaling mapanis tuwing tag-init. Sabi ni Herbosa, tumataas ang kaso ng diarrhea, food and waterborne diseases kapag tag-init. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pamunuan ng lungsod ng Taguig, ipinagmalaki ang mga aning milon. May report si Lawrence Tanhoco. Ipinagmalaki ng pamunuan ng lungsod ng Taguig ang mga aning nitong melon. Nagbunga na kasi ang nasa 66 hectares na taniman nito ng melon kung saan umabot sa halos 2,000 metriko tonelada ang naani nito o nasa 1,669 metric tons. Dahil dito ay nagdiwang ang pamahalang lungsod ng Melon Festival sa kanilang lugar sa pamamagitan ng City Agriculture Office nito. Nasa 60 melon farmers ang nakisaya sa naturang selebrasyon kung saan nagkaroon ng ilang pagtatanghal gaya ng pagsasayaw, performance ng mga drummers at ang Filipino Boodle Fight. Ayon sa pamahalaan ng lungsod ng Taguig, patuloy nilang ipagdiriwang ang farming culture habang patuloy ding pinapalakas ang suporta sa kanilang mga magsasaka. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, Lawrence Tanhoco, Radyo Pilipinas.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan ang ating nakalap na mga national news. Samantala, narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Memorandum of Agreement o MOA para sa implementasyon ng Climate Field School sa Mountain Province nilagdaan ng Local Government Unit o LGU Mountain Province, State Polytechnic College, Department of Agriculture o DA at Department of Science and Technology o DOST. Si Donna Kawisbalyo mula RP Bontoc sa balita. Pinirmaan dagiti local government unit, Mountain Province State Polytechnic College wenno MPSPC, Department of Agriculture wenno DA, ken Department of Science and Technology wenno DOST, ti Memorandum of Agreement para ti implementasyon ti Climate Field School ditoy Mountain Province. Ti Climate Field School ket maipatakder iti MPSPC College of Agriculture sa Jai Bakari, Paracelis. Sigon ken ni Local Disaster Risk Reduction and Management Officer Ayan Nil Kulalad, ti pasilidad ket may sa proyekto ti provincial government nga ipatungpal ti Mountain Province Disaster Risk Reduction and Management Council apondoan ti People's Survival Fund iti nasrok 271 million pesos ken adamat counterpart ti provincial government nga 48 million pesos. Panggap ti proyekto amang tulong kadagiti mannalon, fisherfolk ken estudyante. Mang patebkermet daytoy iti advokasya maipapan iti climate change adaptation ken agrikultura. Babaan ditoy manamnama mapatebker ti modernisasyon ti agrikultura iti rehiyon Cordillera ken sa Cagayan Valley. Suportado daytoy dagiti local chief executives ti probinsya agraman MPSPC, DA ken DOST. Narpos na Bontoc sa On Andona Kawisbalyo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna Kawisbalyo. Kalinga State University graduates mula 2022 hanggang 2024 na piling benepisyaryo ng Kalahi Seeds Cash for Work program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Limagasot ang graduates ti Kalinga State University manipot 2022 ingana 2024 ti mabenepisyaran babaon ti kapit pisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services wenno Kalahi Seeds Cash for Work program ti Department of Social Welfare and Development. Ti pondo na daytoy ket nagapu iti opisina ni Senator Amy Marcos. Gandat iti nasao programa a suportaran dagiti college graduates para iti kasapulan da pinansyal babaon iti panagtrabaho wenno serbisyo. Malaksid iti employment opportunities makatulong daytoy para iti masakbayan da propesyon uno career. Dagiti napili ang benepisyaryo ket agtrabaho iti 3 a bulan kadagiti opisina iti LGUs ken national line agencies ti Kalinga. Ti sweldo dagitoy ket base iti minimum wage iti rehiyon a 430 pesos kada aldaw. May naigiti daytoy na isayangkat iti orientation da ijay Kalinga State University di napalabas alawas ngay natendaran dagiti opisyales ti probinsya, SWAD, DSWD, DOL Kalinga ken dagiti staff iti universidad ngay dolwan ni KSU President Eduardo T. Bagtang. Kabayatan na iti mensahe dagiti nagsao, inyibkas da iti panagyaman kini Senator Amy Marcos gapu iti inisyatiba na maipaay iti tulong ken suporta babaan iti programa ti DSWD. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong. Simulation exercise para sa camp coordination at management at internally displaced
Person Protection isinagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 1 sa Manawag, Pangasinan. Magbabalita si Verna Beltran ng RP Dagupan. Ginawaan na kabiyangan na Department of Social Welfare and Development Region 1 su camp coordination tan camp management untan mat su internally displaced person technical assistance at Baliya Manawag, Pangasinan. Dinauluan ng DSWD Region 1 Planning Officer Darwin Chan su field visit tan simulation exercise para camp coordination tan camp management ya ginawad Regional Evacuation Center jad Barangay Pugaro at Abitlan, Baloy. Sa nago su agawan aktibidad na dinagupan na sa local government unit ya dadauluan na Manawag Mayor Jeremy Ajerico Rosario, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Social Welfare and Development Office, Rural Health Unit at Arniran Opisina. Impaliwawa at sari dimago pa so importansya na mauksoy na camp management at panaon niya kalamidad ya singa bagyo tanyagyag sementro subangat at pagsasanay evacuation center tour refresher course tan functional exercises at dugan panresponde pangitarya tulong at sari IDPs tansay kabalagan niya panayo siya proseso at evacuation center no walaya kalamidad. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Verna Beltran. Mga aktibidad para sa month-long celebration ng 153rd founding anniversary ng Montalban, Rizal, sinimulan na ng lokal na pamahalaan, agritourism, trade fair at Universal Healthcare Caravan, highlight ng ikalawang linggo ng pagdiriwang. Magbabalita si Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Sinimulan na ang month-long celebration ng 153rd founding anniversary ng Montalban, Rizal nitong nakaraang linggo. Ayon sa opisyal na pahayag ng Montalban LGU, highlight na ikalawang linggo ng pagdiriwang ang pagbubukas ng Agritourism Trade Fair at pag-arangkada ng Universal Health Caravan sa bayan. Makikita sa Agri-Trade Tourism Fair sa gilid ng munisipyo sa pangangasiwa ng Tourism and Cultural Affairs Office ang iba't ibang produkto ng bawat barangay, gayon din ang award-winning products ng Montalban, pati na rin ang mga produkto ng MSMEs ng bayan. Samantala, pinangunahan naman ng Municipal Health Office ang Universal Health Grand Caravan na ginanap sa Municipal Gymnasium Kamakailan, hatid ang iba't ibang serbisyong medikal sa mga Montalbenyo. Naisagawa naman nila ang caravan sa pakikipagtulungan ng MHO sa ilang national government agencies at private entities. Mula RP1 Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Joshua Miguel Suarez. Palarong Panlalawigan 2024 sa Palawan, dadaluhan ng lahat ng bayan kabilang na ang munisipyo ng Kalayaan. Narito si Goody Sarsagat ng RP Palawan. Mag-aireg ang tanang 23 nga lansangan o munisipyo ay ang Palawan sa mamanebong Palarong Panlalawigan impisa Abril 14 tingka 19 dading dagon. Mako ni Palawan DepEd spokesperson Grace Estefano, mag-aabot sa 12 karibo ang isasarigang mag-aireg sa panlalawigang Palaro nga diya. Pinakamatamang atleta nga mapakon sa pakarawat ay alin sa munisipyo ay ang Brooks Point, munisipyo ay ang nara nga duto matatabo ang ikukong pakarawat. Isasarigan ang rakia ang ginto medalya magiging basihan sa idideklarang kampiyon take it all da sa mga makatabid sa pangrehiyong pakarawat. Isasarigan dading Domingo nga mag-aimpesaran nga mag-aabot ang mga delegasyon alin sa nara nga sa Ampir iyang sur iyang probinsya. Alin digi sa siyudad iyang Puerto Princesa, Palawan, Goody Sarsagat para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Goody Sarsagat.
700 na mga senior citizens mula sa munisipalidad ng Pagsanghan, Samar nakatanggap ng social pension payout mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Mula RP Calbayog, mag-uulat si Charmaine Perito. Maabot 709 nga mga lolo ug lola nga regular nga mga benepisyaryo sa DSWD Social Pension Program sa bungtos sang Pagsanghan Samar ang nakakarawat 1,000 pesos kada bulan nga stipend o 6,000 pesos para sa unang nga semestre sa tuig 2024. Sa kabugusan, matotal 4,254,000 pesos ang pondo nga gindistribuer sa munisipyo pinaagi sa transfer of fund modality. Ang pagkaminalampuson sa payout ang nahimo pinaagi sa koordinasyon sa butnga sa DSWD Field Office 8 ug gobyerno lokal sa Pagsanghan pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development Office ug Office of the Senior Citizens Association. Base sa datos sa DSWD Eastern Visayas, ang LGU Pagsanghan ang pinakaunang munisipyo nga nagdumara social pension payout sa bugos nga Rehiyon 8 yan nga tuig 2024. Para sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito, nagbabalita. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito. Philippine National Police o PNP Surigao del Sur walang humpay ang kampanya kontra iligal na droga. Magbabalita si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Padayon ng kampanya sa mga kapulisan sa Surigao del Sur Police Provincial Office sa pagpamuno ni Police Colonel Harry Domingo, ang Provincial Director, kontra illegal nga droga. Sa impormasyon nga gipagawas ni ini, kabahin sa ilang mga tinguha maong pagpanghatag og mga leaflets nga adunay mga impormasyon sa dili maayong epekto sa droga. Samtang anaa usab ang pagpahigayon og forum sa nagkadaiyang mga lokal nga panggamhanan. Ingon man ang mas gipanghingusgan pa nga buy-bust operations nila nagresulta sa pagkasikop sa mga suspetsado gikan sa Bislig City, sa lungsod sa Caguait ug dinhi sa Tandag City, kundiin mukabat sa 68,000 ka pesos nga kantidad sa gidudahang shabu ang nakumpiskar. Kalabot ni ini gipamahayag ni Colonel Domingo nga magpadayon ng ilang kampanya dili lamang sa illegal nga droga apan sa tanang klase sa kriminalidad dinhi sa probinsya. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Nerissa Espinosa. Mga barangay sa Sulu aktibong nakikiisa sa Measles Outbreak Response Immunization o MORI ng Ministry of Health Sulu. Narito ang ulat ni Eloisa Muhammad ng RP Holo. Masimpang hambuki sa mga barangay local government unit na duwang-duwang bahagi sinlupa aso gapya pa bihaon Measles Outbreak Response Immunization na tawa MORI sin Ministry of Health. Habay tayo Dato Fershada Kiram, barangay chairman si Mo Bupati Sulu, baranya pag-abi-abihon ni mga kamaumasa na kauman nila, inpalanggitan na awal sampal imakaw kaanakan. Sin ni mabayhang kapito na timos doon na maubu impaglanggit awal sampal, sinday nga Rural Health Unit Hapatikul, amon napayta niya mawanos da isabi nagpakahwa. Salta, ang da isab na timutog vaccinator doon kanila. Habiyaon bunal ang mga nagkalista, piyagkugdan sin sampal doon ha maubu, inut-inut na ni Kimu, iwan wayroon na active case. Bang tumtumon pitsyambok simbulan April timag na in Mori, haduhaing-duhaing bahagi simbang sa Moro Region. Maksud mapupuin pagsaplag sin sakit sampal. Giyuon tumugtog ahaadlaw yan, sumuka masira in paglanggit pakaniya health station. Denga RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Muhammad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news.
Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Bumaba pa ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong buwan ng Pebrero ng taong kasalukuyan. Batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba pa sa 3.5% ang unemployment rate ng bansa nitong Pebrero o katumbas ng 1.8 milyong Pilipino. Kumpara ito sa 4.5% na naitalang unemployment rate noong Enero o katumbas ng 2.15 milyong Pilipino at 4.8% noong Pebrero taong 2023 o katumbas ng 2.47 milyong Pilipino. Kasunod niyan, iniulat din ng PSA ang pagtaas naman ng bilang ng mga nagkatrabaho sa 96.5% noong Pebrero o katumbas ng 48.75 milyong mga Pilipino. Kumpara ito sa naitalang 95.5% noong Enero o katumbas ng 45.7 milyong Pilipino at 95.2% noong Pebrero taong 2023 o katumbas ng 48.8 milyong Pilipino. Samantala, nakapagtala naman ng 6 na milyong mga Pilipino ang tinawag na underemployed noong Pebrero ng taong ito, habang ang labor force participation rate nitong Pebrero ay nasa 64.8%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang pagpapalakas ng SM Group sa retail industry ng bansa, kung saan plano nitong magtayo ng 15 panibagong shopping malls sa loob ng 4 na taon para magkaroon ng kabuang 100 malls sa taong 2027. Ayon kay SM Investments Corporation President at Chief Executive Officer Frederick D. Buncio, layunin ng SM Prime Holdings Incorporated na madagdagan ang 85 malls nila sa ngayon at maging 100 malls bago matapos ang taong 2027. Ang SM Prime ay ang nangungunang integrated property developer sa Timog Silangang Asya at ang pinakamalaking mall operator at developer sa Pilipinas. Ito ay may 85 malls sa bansa na may kabuang 9.2 million square meters na gross floor area. May 24 na mall ito sa National Capital Region o NCR, 47 sa Luzon at 7 sa Visayas at Mindanao. Mahigit 20,000 ang nangungupahan sa mga malls na ito. Mayroong mahigit 89,000 parking, 300 at 70 sinihan at nasa 3.6 na milyong bisita kada araw. Mayroon ding 8 malls sa China na may kabuang 1.6 million square meters. Sinabi ng SM Prime na ang mga karagdagang malls ay itatayo sa mga lalawigan ng hilagang bahagi ng Luzon, Visayas at mga syudad sa Mindanao. Ngayong taon lamang ay balak nilang magbukas ng 4 na panibagong mall sa Caloocan, Cebu, La Union at Lawag. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sinabi ng Department of Trade and Industry o DTI na inaasahan nilang magbubukas na ang $3 milyong na waste-to-energy processing plant sa Maynila bago magtapos ang taon. Sa isang pahayag, sinabi ng DTI na ang kaakibat nilang ahensya na National Development Company o NDC ay pumirma ng Memorandum of Understanding o MOU katuwang ang Cycleon Holdings Proprietary Limited ng Australia para sa pagtayo ng planta sa Maynila. Ayon sa DTI, ang planta ay kayang gawing green fuel ang mga bio-waste at kaya nitong magproseso ng 700 toneladang basura kada araw.
sinabi ni NDC General Manager Antonilo Mauricio na ang partnership sa Cycleon ay isusulong ang waste management solutions na makakatulong sa national agenda sa larangan ng energy security at environmental sustainability. Dagdag naman ni Cycleon's founder at Chief Executive Officer, Philip Major, na nasasabik silang makabigay ng tulong sa sustainable solutions ng bansa at pinuri ang pag-iisip ng Pilipinas para malutasan ang hamon ng waste management. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ginulantang ng Cherry-Tigo ang signal sa isang mahigpit na 3-setter 26-24, 25-20 at 26-24 sa pagpapatuloy ng 2024 Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference na ginanap sa PhilSports Arena sa Pasig City. Dahil sa panalo, napaganda ng crossovers ang kanilang record sa 6-2 para tumabla sa Petrogas at Creamline sa ikatlong pwesto at kadikit din ang HD Spikers na may 5-3 kartada. Nakapagtala ng kabuang 29 na puntos ang Laure Sisters sa pangungunan ni Eya sa nagawa nitong 16 na puntos habang nakalikom naman ng 13 puntos si EJ. Si Ces Molina naman ang nanguna sa opensa ng HD Spikers sa nagawa nitong 16 na puntos habang nanguna sa depensa si Don Macandili Katindig sa nakuha nitong 28 excellent digs. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Laking pasasalamat ni 3D Ravenna at malaki ang kanyang kontribusyon sa pagkuha ng Sun N Neo Phoenix ng Corona sa Japan B-League Division 1 Central Conference Championship sa kanyang ika-4 na taong paglalaro sa naturang koponan. Sa isang social media post, sinabi ni Ravenna na ang pagkapanalo ng Neo Phoenix ng titulo ay isang malaking tagumpay para sa koponan lalo na't nahirapan sila sa kanilang mga laban nitong mga nakaraang season. Nakuha ni Ravenna at ng Neo Phoenix ang conference title sa isang dominanteng 96-69 panalo laban sa Toyama Grouses na ginanap sa Toyama City Gymnasium. Nakascore ng 13 puntos ang dating Ateneo de Manila University Blue Eagles star, kasama na ang 2 rebounds at 2 steals sa loob ng 23 minutong aksyon. Kasalukuyang nasa ikalawang pwesto ang Neo Phoenix sa Division 1, tangan ang impresibong 41-10 record at nakasiguro na ang isang pwesto sa playoffs. Samantala, nanalo din si Dwight Ramos at ang Livanga Hokkaido laban sa Ibaraki Robots 79-70 sa larong ginanap sa Hokkay Kitayel. Ang Gilas guard na si Ramos ay nagtapos ng may 12 puntos, 4 na assist, 2 rebounds, 2 steals at 1 block para pagandahin ang record ng Hokkaido sa 15-36. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nabigyan ng inspirasyon si Pinoy pole vaulter EJ Obiena na makuha ang gintong medalya sa 2024 Paris Olympics pagkatapos inanunsyo ng World Athletics na magbibigay na sila ng pabuyang pera ngayong taon. Si Obiena ang may pinakamalaking tsansa na representahe ng bansa na makakuha ng gintong medalya sa Paris Olympics. Ayon sa World Athletics, magbibigay sila ng 50,000 dolyar sa kung sino man ang makakauwi ng gintong medalya sa Paris. Dahil dito, ang track and field ang unang sport na mabibigyan ng pabuya sa Olympics, kung saan nagtabi ang World Athletics ng 2.4 milyong dolyar para sa mga makakakuha ng gintong medalya sa lahat ng 48 men's
women's at mixed events. Si Obiena ang may pinakamalaking tsansa na makakuha ng gintong medalya sa Paris dahil siya ay kasalukuyang nasa number 2 spot sa world rankings. Subalit kahit wala ang pabuya, ang 28 anyos na Asian record holder ay inaasahang makakatanggap din ng malaking pabuya mula sa gobyerno kung makuha man niya ang gintong medalya. Ayon sa Sports Benefits and Incentives Act, ang sinumang atleta na makakauwi ng gintong medalya sa Olympics ay makakatanggap ng 10 milyong piso. Ang pribadong sektor ay pwede ding magbigay ng pabuya katulad ng ginawa nila kay weightlifter Heidelin Diaz na nakuha ang kauna-unahang gintong medalya sa Olympics noong 2020 Tokyo Games. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat kay Leo Magpayo. Yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Nagsalita na si Alden Richards patungkol sa tunay na relasyon nila ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo. Mula kasi nung mag-birthday itong si Kat noong March 26 ay naging usap-usapan na ang dalawa dahil sa pagiging sweet nila sa isa't isa. And sa isang panayam ay natanong ito kung higit na ba sa pagkakaibigan ang kanilang relasyon. Ang sagot ng aktor, quote and unquote, what you see is what you get. And ayon pa sa kanya, hindi nawala ang friendship nila ni Kat mula nang magkatrabaho sila sa pelikulang Hello Love Goodbye. At kung ano man ang nakikitang sweetness ng mga netizen sa kanilang dalawa sa social media ay natural lang daw yon. Pagbabahagi pa ng pambansang Bay, quote and unquote, masaya naman yung naging experience and you can see how happy Kat is right now. And ipinunto rin nito na may mga bagay o pangyayari daw sa buhay na dapat ay pinipersonal na lang. Kasunod niyan ay nabanggit ni Alden ang pinaghahandaan niya para sa taong ito, ang makasali sa isang marathon. Ayon sa aktor, mas gusto niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang kalusugan kaya nagpahinga muna siya sa paglalaro ng online games. And target ng aktor na makasali sa isang half marathon event ngayong taon. And magugunita na kumalat sa social media ang ilang litrato at video ni na Alden at Catherine na kuha sa post-birthday party ng actress. And may isang post na makikitang dumating ang Asia's multimedia star sa event with matching super laking bouquet of roses and gift for Catherine. And nagtrending din na nakayakap pa si Alden kay Kat habang kinukunan sila ng picture together. Samantala na hot seat ang Sparkle GMA actor na si Jeff Moses patungkol sa totoong relasyon nila ng young actress na si Jillian Ward. Sa panayam sa kanya ng King of Talk na si Boy Abunda na pag-usapan ang tungkol sa panliligaw sa magulang at tinanong ni Tito Boy si Jeff kung bet ba siya ng mga magulang nitong si Jillian. Pag-amin ng aktor, quote and unquote, close kami ng pamilya ni Jillian. Na sinunda naman ng tanong na dililigawan mo ba si Jillian Ward? Natawa itong si Jeff sa pag-usisa ni Tito Boy sabay sabing super close sila ni Jillian pero hindi pa niya naisip na manligaw. Ngunit hindi tumigil si Tito Boy at muli itong nagtanong kay Jeff na kung may plano ba itong ligawan si Jillian. Napasabi na lamang ito ng patay. Sabay tawa nito ng malakas. And hindi masabi ng diretsyo ng aktor ngunit sabi niya sobra itong nagfo-focus sa sarili, particular na sa karir nito bilang isang aktor. And bago ang mga may init na tanong na yan mula kay Tito Boy, inamin na ni Jeff na ang type niya sa isang babae ay tisay, maganda at malakas ang appeal. And nung July
last year nang aminin ni Jillian kay Tito Boy na close sila ni Jeff. And nang tanungin siya kung nagparamdam ba ang aktor sa kanya, ay hindi ito sinagot ng diretso ng young actress. Ayon sa kanya, nagsisilbing inspirasyon niya si Jeff dahil sa sipag nito sa trabaho. At sa panghuli nating chika for today, isa ang kapamilya actress na si Francine Diaz sa mga napili upang mag-present ng parangal sa kauna-unahang Asia Star Entertainer Awards na ginanap sa K-Arena sa Yokohama, Japan. Star-studded at punong-puno ng Korean stars ang award ceremony na dinaluhan ng ilan sa mga sikat na bituin at grupo tulad ng Tomorrow X Together, Treasure, Billy, Day6, Kwon Yuri ng Girls' Generation, OK Taekyon ng 2PM, Stray Kids, The Boys at marami pang iba. And spotted si Francine na rumampa sa red carpet ng event at nakuha nga ni Francine ang atensyon ng mga nakakakita sa kanya dahil sa sasuot nitong red tube gown na gawa ng fashion designer na si Anthony Ramirez. Kumalat din ang isa pang video na kung saan ay tila nagpalit ng look ang actress at siya ay naka-white long gown naman. Habang naglalakad sa stage ay inilarawan siya bilang isang actress na most influential sa Pilipinas. Nagpakilala rin siya sa audience bilang isang actress, model, vlogger at singer bago ang kanyang maikling speech. At inahayag din niya ang pagmamahal sa musika habang inaalala ang recent collaboration nila ng South Korean actor-singer na si Seo In-guk sa isang duet song na pinamagatang My Love. And looking forward din ang kapamilya actress na makatrabaho ang mga sikat na Asian at Korean pop star at groups sa hinaharap. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa paikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programa, ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer, Steph Vicente at Jerome Toledo, sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan, kay Mama JT para sa Showbiz Balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin at maraming salamat din syempre sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag